Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay Dynamic Christian Living or maaari sa Tagalog, buhay Kristiyano na punong-puno ng sigla, Dynamic Christian Living. So dito po tayo sa part 1, Becoming a Christian. At under that, lesson 1, Becoming a Christian and Knowing for Sure. Pag-aaralan natin, paano bang maging Kristiyano, as in tunay na Kristiyano sang-ayon sa Biblia, at paano natin malalaman kung totoong Kristiyano nga tayo. So ang una, simulan po natin sa isang katanungan, why be a Christian? Bakit kinakailangang maging Kristiyano ang isang tao? Why? At kadalasan po ang kanilang katwiran, bakit kinakailangan ko pang maging Kristiyano samantalang namumuhay naman ako ng disente? I mind my own business. Honest naman ako sa aking pamumuhay. At hindi lamang yun, I take good care of my family. Hindi lamang yun. Ang isa sa katwiran nila, kapag tinanong mo, o sagot nila kapag tinanong mo kung gusto nilang tumanggap sa Panginoon or magkaroon ng personal relationship with Jesus Christ, ang sasabihin nila, going to church is not going to take or make me any different. At hindi lamang yun, why should I become a hypocrite like so many in the church? Kasi syempre po, aminado naman tayo, hindi naman po, wala pa sa ating perfect. At hindi naman po sinabi sa Biblia na kapag naging Kristiyano ka, hindi ka na magkakasala. At yun po ang tinitignan ng marami. Especially kapag nakakita po sila ng mga kapatiran, ng mga Kristiyano na nasa kalagitnaan ng panghihina, nagiging dahilan yun kung bakit pa. Hindi ko na kailangan, ayoko maging ipokrito katulad nila. There are many reasons kung why a person should be a Christian, but we shall consider only a few. And remember, a Christian is not one who simply attends church regularly and does the best he can. Ngayon po, gusto ko lamang idagdag, kadalasan po, kapag pumupunta tayo sa church, ang sinasabi natin, pupunta tayo sa gawain or pupunta tayo sa isang service. Ngayon, maraming nag-aakala na kapag siya ay dumalo sa simbahan, umupo at nakinig, nagsaserve na siya sa Lord. Pero ang katotohanan po, hindi pa. Alam natin ang meaning ng service. Okay? Pag sinabing service, ibig sabihin, meron kang ginagawa for someone. Ngayon po, kapag tayo pumunta sa simbahan, kung saan ang tawag natin ay service for the Lord, at tayo ay uupo lamang, makikinig lamang, okay? Makikinabang lamang sa lahat ng meron sa isang pagtitipon, sa isang worship, hindi tayo nag-serve. No? Tayo ang pinagsilbihan. Sino ang nagsilbi? Ang talagang nagsilbi sa isang gawain, sa isang service, ay yung messenger, yung presider, yung leader, lahat ng kapatid na kumilos upang magsilbi sa Diyos at sa atin. Ulitin ko po. Hindi pa tayo pumapasok sa serbisyo sa Diyos kung tayo po ay nakaupo lamang, nakikinig at tumatanggap ng lahat na ibinabahagi sa simbahan. Hindi pa po Christian service ang tawag doon. Tayo pa lang ang pinagsisilbihan doon. Ngayon pa man, bumalik po tayo sa ating pinag-uusapan. Ano ba talaga ang meaning ng salitang Kristiyano? A Christian is one who has a personal faith in Jesus Christ as Savior and has a new life in Him. Ang isang Kristiyano, hindi lamang yung mga sumali, umanib sa isang simbahan o sa isang grupo ng mga Kristiyano. Hindi membership ang pagiging Kristiyano. No, it's not. Ang Christianism po, ang tunay na Christianism, yung pagkakaroon ng personal faith kay Jesus Christ. At hindi lamang yun. After niyang magkaroon ng personal faith kay Jesus Christ, kinakitaan siya ng pagbabago sa buhay. Positibong pagbabago. Yun po ang tunay na Kristiyano.
Ngayon po, maaaring yung inaalok natin ng pagtanggap kay Jesus Christ, maaaring magtanong, okay, fine. No, okay, fine. Wala rin namang mawawala sa akin. Kaya lang, bago ko paunlakan ang iyong sinasabi, bakit? Ano ba meron? Anong kahalagahan ng pagtanggap kay Jesus Christ as Savior? Una, receiving Christ as Savior completes life. Yun ang unang dahilan kung bakit mahalaga ng isang tao magkaroon ng personal relationship with Jesus Christ. Dahil si Jesus lamang ang mayroong kakanyahan upang bigyan ng completion or kapunuan ang kanyang buhay. Ngayon maraming tao hindi maintindihan yan. What? Jesus Christ lamang ang magkukumpleto sa buhay ko? Why? My life is complete. Yan ang kadalasang sasabihin ng tao. Gayunpaman, ito'y natural lamang na sabihin ng isang tao dahil mali yung value na kanyang nalalaman. Because the world emphasizes the wrong values. Because we live in a day of secularism and materialism. Pag sinabi pong sekular, ibig sabihin, walang kinalaman sa any kind of spirituality saka religion. Yun ang ibig sabihin ng secular. Napaka-secular naman ang ginagawa mo. Ibig sabihin, walang bahid ng religion, walang bahid ng spirituality. At ang counterpart nun, kapag ikaw ay secular ka, walang bahid ng any religion or spirituality ang buhay mo, you are materialistic syempre. Yun lang naman ang kabaliktaran. Di ba? Kasi dalawang klase lang naman meron. Spiritual saka material. Merong spiritual world, merong material world. So kung hindi ka spiritual, material ka. You are nasa ilalim ng pagiging materialistic. So, men are seeking for fullness of life and complete satisfaction in the accumulation of things. Kaya no wonder, maraming tao kapag hindi nakakabili ng bagong damit, malungkot. Samantalang kapag binuksan mo nga naman ang kanilang mga cabinets, punong-puno naman ng damit. And yet nalulungkot siya at wala raw siyang bagong maisuot. Okay? Kasi nga inilalagay nila sa accumulation of things ang kanilang fullness of life. But life is not to be found in things. It is impossible, no? It is possible for a man to have great wealth, yes, at maraming mayaman. Vast possessions, okay, maraming possessions, worldly success, including prestige, position, and influence. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yan, still be an unhappy man. Kasi yung konsepto nila ng life, in the first place, mali. Sa Biblia po, yung life, sa kanyang Greek, sa original niyang pagkakasulat, Zoe. Ngayon yung Zoe, malalim ang pagkakahulugan nun sa Biblia. Yung life po na pinag-uusapan sa Biblia na ino-offer ni Jesus Christ, yung life in accordance sa design ng Lord. Yun yung life na ino-offer ni Jesus Christ. Buhay na sang-ayon sa original na konsepto or disenyo ng Diyos. Gayunpaman yung mga tao kasi sa mundong ginagalawan natin, at maaaring pinagdaanan din natin to, ibang pakahulugan natin sa buhay. Kapag marami kang kinakain, lahat ng material things nasa iyo, lahat ng gusto mo nasa iyo, masaya ka. Everything is flowing sang-ayon sa plano mo, sa gusto mo. That's life. Sasabihin mo, this is life. But no, it's not. Ang tunay na life ay yung klase ng buhay sang-ayon sa disenyo ng Diyos. Ang sabi sa Deuteronomy 8:3, man does not live by bread alone. Kung mas bababawan natin ng konti, hindi lamang nabubuhay ang tao sa mga material na bagay. Yes, kailangan po natin ang material things. But to the point na ilagay mo ang iyong happiness, ang iyong joy, ang iyong hope sa material things, nagkakamali ka. It's more than that. At hindi lamang yun, sabi ni Jesus Christ, Luke 12:15, a man's life consisteth not
in the abundance of the things which he possessed. Hindi material possessions ang bumubuo sa buhay mo. Hindi. Hindi ako ang nagsasabi, ang Biblia ang siyang nagsasabi. Ulitin ko po, walang masama sa material possessions. Ibinigay ng Diyos yan for us to enjoy. Pero, kapag doon mo na inilalagay ay yung joy, ang iyong happiness, ang iyong hope, yun ang masama. That's wrong. Ngayon, bakit nga ba? Bakit ba hindi pwedeng punuan ng material possessions lang ang joy, ang happiness ng tao? Simple lamang po, because man is more than matter. We are more than matter. Man cannot be satisfied with material things because he is more than a material being. Ang sabi sa Biblia, tayo ay spiritual being created in the likeness and image of God. Yung ating basic needs and desires cannot be met with things or with material things. No, because we are more than matter. Man is so made, so constituted that he or we can find ourselves, find completion, satisfying purpose and meaning in life, real peace and fullness of life only in the fellowship with God through Christ Jesus. Mga kapatid, God made the world for you or for us, but He made us for Himself. Kaso hindi ba ang tao kung mga nagiging materialistic, nang likhain ng Panginoon ang mundo para sa kanila, ang ginawa naman ng tao, ibinigay naman lang kanilang sarili para sa mundo o sa mga bagay na nasa mundo. Nawala sa picture ang Diyos. Maraming tao pagtatawanan kapag sinabi mo, kung gusto mo maging masaya, maging joyful, maging happy in life, kailangan mo ang Diyos. Maraming tao pagtatawanan ka, they do not understand. No? Masyado silang embedded na, nakabaon sa materialism ng mundong ito. Maling-mali ang value na kanilang nalalaman. We are more than matter because we are souls. Mga kaluluwa na nakalagay sa mga material na mga katawan. Mapupunan natin ang pagkain, ang material na, ang physical na katawang ito. Ngunit ang tanong, paano ang kaluluwa? Hindi makukuha sa material possessions or any material things upang ang kaluluwa mapunuan. No, it cannot. Okay? You are so created that your life is incomplete without God. You will never know abundant eternal life until you know Jesus Christ. Kapag sinasabi mong okay ka na, samantalang wala ka pang personal na relasyon kay Jesus, ang katotohanan, hindi ka pa okay. Sang-ayon sa ating Panginoon. Ang sabi ng Lord sa John 6:35, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Yan ang sabi ng Lord. Yan ang kanyang panawagan sa atin. Ang lumapit sa kanya, hindi na magugutom. Ang maniwala sa kanya, hindi na muling mauuhaw. Siyempre man po, napaka-obvious, ang pinag-uusapan natin dito, spiritual in nature. Mga kapatid, ang pagpapala po ng Diyos, first and foremost, spiritual in nature. Hindi ba? Hindi ba ninyo napansin na magkatawang taong Panginoon? Siya ba materially rich? Napansin ba ninyo na ang Panginoon na magkatawang tao, siya ba physically napaka-macho? Nasa kanya lahat ng lakas in a physical form, napaka-athletic. Napansin nyo ba yon? Hindi, di ba? Hindi. Why? Because hindi ine-emphasize ng Lord ang material blessings. But yes, God blesses us with material things. But again, first and foremost, okay, yung pong ating spiritual need, yun talaga ang gusto ng Panginoon na ipagkaloob sa atin. Ano ba sinabi sa Biblia? Ang sabi niya, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Malinaw naman po, di ba?
In the heart of every man, there is a hunger and thirst for completion and satisfaction. Believer or unbeliever alike, meron pong void or merong space ang tao sa kanyang puso na hindi mo pwedeng punuan ng any material possessions para ikaw maging masaya, maging joyful, maging kumpleto. Walang ibang pwedeng pumuno niyan. Ang Diyos ang nag-design niyan. Dahil yung space na yun sa puso natin, kumbaga, gagawa tayo ng analogy, merong trono, merong pwesto sa ating puso. Yung tronong yan, kahit anong material possessions ang ilagay mo dyan, kahit sino mang tao ang iupo mo dyan, maging ang sarili mo, hindi mo siya mapupunuan. Dahil yung tronong yan, yung spasyong yan, hindi designed for them, for those things. Okay? Man is trying to satisfy this hunger and thirst with pleasure. Iniuupo niya yung pleasure sa trono ng puso niya, dun sa void, dun sa space. Iniuupo niya yung riches, iniuupo niya yung success, iniuupo niya yung education, iniuupo niya yung accumulation of things at marami pang mga bagay. But this hunger and thirst can only be satisfied by Jesus Christ. No wonder, yun ang kanyang panawagan sa Revelation 3:20. I am here, standing at the door of your heart. I am knocking. Open the door and let me come in. Gusto ng Panginoon, lumuklok siya dun sa trono na yun, na designed only for Him, upang maranasan natin yung completion, yung kabuuan ng ating buhay. That's why mahalaga si Kristo upang maging kumpleto ang ating mismong buhay. Hindi lamang yun, sabi ng Lord sa John 10:10, I am come that they might have life and have it more abundantly. Siya ang nagsabi noon. Pumarito siya upang bigyan tayo ng buhay sang-ayon, yung buhay na sang-ayon sa disenyo ng Diyos, at hindi lamang magkaroon ng buhay, have it more abundantly. Sa Tagalog po, bigyan kayo ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Ngayon po nakakalungkot, kapag nabanggit yung mga salitang abundance, kapag nabanggit yung mga salitang prosperity, ang automatic na pumapasok sa isip ng tao, material possessions. Christians or unbelievers alike, yan kaagad ang pumapasok, material or physical possessions. Well, it's not. That is wrong. Sang-ayon na rin sa ating napag-aralan kanina. Uulitin ko po, ang Diyos, kaligayahan niya na pagpalain tayo ng mga material things or possessions na magagamit natin sa buhay. Kaligayahan niya yun. But, first and foremost, yung spiritual blessings ang nais niya na ipagkaloob sa atin, na nais niya na hanapin natin mula sa Kanya. Those who place their trust in Christ find true joy and purpose in life. Becoming a Christian does not mean the end of fun and laughter. Yan ang pagkakala ng marami. Ibig mo sabihin, ang lungkot-lungkot naman. No? Baka pag nandyan ako sa church na yan, matapos lahat ng mga tinatangkilik ko, saka hindi ko na magagawa ito, hindi ko na magagawa yon. Actually, no. That's wrong. Christian life does not mean the end of fun and laughter. Instead, it means the beginning of a thrilling experience. Kung tama na ang value mo sa buhay, batid mo na, tinanggap mo na by faith, na yung blessing ng Lord, first and foremost, is spiritual in nature, kaluluwa mo muna ang gusto niyang i-feel ng mga pagpapala, pangalawa na lamang or panghuli na nga sa linya or sa listahan, ang material possessions. Kung tinanggap mo na yan, then it will be very easy for you, no? To say na yes. Kapag naging Kristiyano ka pa nga, it is the beginning of a thrilling experience. Gagamitin ko po ang sarili kong experience. Bilang servant ng Lord, anong klase ng thrilling experience ang pwede kong gawing example using my own life? Kapag ako po naatasang magmensahe, I am thrilled, I am excited, I am challenged.
sa pagpe-prepare ng message. Hindi lamang doon natatapos yun. Kapag idinideliver ko ng message, I am thrilled. No? I am challenged. I am excited. Kapag nagpe-prepare ako ng mga teaching materials, itinuturo ko na yung mga bagay na yon, nagpapatuloy yung thrilling, yung exciting na experience. Hindi lamang yun. Ang buhay ng Kristiyano ay masaya. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Salmo, taste and see that the Lord is good. Subukan mong pumasok sa relasyon, sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, and you will see. Believe and you will see. Hindi po tayo to see is to believe. Yun po yung kasabihan ng mundo. Tayo po, believe. Then we will see. Yung pinag-uusapan nating thrilling, exciting, joyful, happy experience sa piling ng ating Panginoon. Life in Christ is meaningful and worthwhile. It is rich, full, radiant, and satisfying. Yan naman po ang hanap ng tao, di ba? Satisfaction in life. At yan nga po ang ino-offer ng ating Panginoon. You have not begun to live until He comes into your life and completes it. Kung inakala mo na habang wala si Kristo sa buhay mo, that's it for you, yan ay pinakamasayang buhay na meron ka, nagkakamali ka. Makikita mo yung tunay na makulay na buhay, masayang buhay, kapag si Kristo pumasok na sa iyong puso. Tandaan po natin, it is not what we have, but what we are that brings happiness. Ang example po natin dito, may mayroon siyang, nagmamay-ari siya ng isang hotel. Napakayaman ng taong ito. Gayunpaman po, dahil sa kanyang edad, meron na siyang sakit na kung saan ang apektado ang kanyang sikmura. Ibig sabihin po, hindi na niya makakain lahat ng gusto niyang kainin. Piling-pili. To the point, kinakailangan pa intravenous ang pagkain niya. Pero meron po siyang hotel. Yun nga lang, yung simpleng bagay na ikaliligaya niya, hindi niya magawa. Yun po ang sinolve ni Jesus Christ. Kapag pumasok siya sa buhay natin, mga kapatid, satisfaction will come. Magbibigay pa po ako ng example. Kung papipiliin po tayo, ano po gusto natin? Isang mamahalin, magarang kama, pero hindi ka naman makatulog, or papag, pero pahiga mo tulog ka kaagad, at ang sarap ng tulog mo. Ano ang gusto mo sa dalawa? Siyempre naman po lahat ng matinong tao pipiliin yung papag na kahit papag yan matigas, makakatulog ka naman na mahimbing, di po ba? Yun po ang pinag-uusapan natin. Hindi ko mo malambot, mamahalin ang kutsyon ng kama, makakatulog ka na ng mahimbing. Hindi po. Kundi kapag ang Panginoon pumasok sa buhay mo, kahit papag lamang ang tinutulugan mo, naroon ang kapayapaan. Makakatulog ka ng mahimbing. One of the torments of hell will be that he who was created a spiritual being, someone able to find full satisfaction and expression of life only in fellowship with God, will be forever cut off from this fellowship. Kahit papano, at this point in time, nakita po natin yung kagandahan ng buhay kapag kasama mo ang Diyos. Ngayon po, what makes hell is, kapag napunta doon ang isang kaluluwa, forever cut off na siya sa Diyos na nagbibigay ng magandang buhay. That makes hell. Pangalawa, kung si Jesus po, kapag tinanggap natin siya, kukumpletuhin ang buhay natin. At the same time, Christ will enable us, tutulungan niya tayong harapin ang buhay na ito. Isang question para sa ating lahat. Madali po ba ang buhay or mahirap? Be honest. Is life easy or not? Of course, it's not. The Bible clearly recognizes that because of sin, this life
is hard. Alam na natin na naging kwento sa Hardin ng Eden. Napaka-perfect ng lahat. Until such time nagkasala si Eva at si Adan. That perfection nawala. Sumpa pa nga ng Diyos ang naging kapalit. Matapos magkasala ang ating mga ninuno, life became hard. Si Adan, kinakailangang halos mabali ang kanyang likod upang mapakain lamang ang kanyang pamilya. Si Eva, nabubulit sa hukay ang kanyang buhay, sa kanyang panganganak, at marami pang examples. Ang kanilang mga anak nagpatayan si Cain sa si Abel. Because of sin, naging mahirap ang buhay. That's the truth. At ngayon, maging sa panahon natin, nang dumating ang ating Panginoon sa Kristo, Jesus never promised that it would be easy. Marami naman kasing nagkakamali na akala nila kapag naging Kristiyano ka, naging born again ka, tapos na ang hirap, bed of roses na ang buhay ko. No, hindi rin naman po iyon ang pinangako ng Panginoon. Kasi po, depende pa rin sa pananaw mo kung ano ba talaga yung magandang buhay na ganap at kasiyasiyan, ay pinapangako ng Lord. Kaya po yun ang pinag-usapan natin ngayon. Itama yung ating perspective about this. Because Jesus Himself never promised that it would be easy. Na maging kapag tumanggap tayo sa Kanya, hindi pinangako ng Panginoon na kapag tumanggap kayo sa akin, milyonaryo na kayo. No. Hindi niya ipinangako na kapag kayo nagkaroon ng relasyon sa akin, hindi na kayo magtatrabaho forever. Pero kakain kayo everyday. No. Kaya nga, hindi ba example natin si Jesus Christ, na magkatawang tao siya? Siya ba mayaman? No. Hindi niya kasi ine-emphasize ang material possessions. Maging ang mga physical, no, na mga kalagayan. No, it's not. Every person, regardless of his station in life, must face trials in life. Habang narito tayo sa mundong ginagalawan natin, here on this physical earth, life won't be easy at all. There are burdens to bear, physical disease and pain, and even death to suffer. There are emotional stresses, heartaches, and heartbreaks to face. Hindi sinabi ng Panginoon, kapag tumanggap kayo sa akin, no more heartache ever. No, hindi. Hindi pinangako yun. Even our best friends will disappoint us at times. These things are part of life. At ito ang point. The person without Christ must face life alone. Hindi sinabi ng Lord, kapag ako pumasok sa buhay niyo, solve lahat yan. Ang ipinangako niya, kapag ako tinanggap ninyo sa inyong buhay, kasama ninyo akong haharapin ang lahat ng yan. The Christian has an ever-present and ever-loving friend with whom to share his burdens. God is a real person to whom we can turn, and He will never ever disappoint us or let us down. For He is always the same and always faithful. Sa panahon natin ngayon, especially, our mental institutions are filled to capacity. Maraming laman, napupuno ang mga mental institutions. No? Many are breaking under the strain of living. Maraming bansa na turingang mayayaman, kapag nawalan ng trabaho ang isang tao, nagpapakamatay. Why? Dahil nakasalalay ang buong buhay nila sa anything material on this world. People are seeking release sa mga problemang ito through alak, through drink, through many things na in the first place, magdadagdag lang sa kanilang mga problema. Gayunpaman, listen to the invitation of our blessed Lord, ng ating Lord Jesus Christ. Sabi niya sa Matthew 11:20-30, Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. At ang pinag-uusapan po nating rest dito, rest for our soul. Mga kapatid, kapag gumaling ang ating kaluluwa, kasunod na po ang ating physical na pamumuhay. Pag nagkaroon ng magandang value ang ating kaluluwa, susunod na po ang ating physical na mga buhay. Yung pong sagot sa problema, it must come from the inside out. Hindi po nasasagot ang problema from the outside in. Kaya po ang Panginoon, ang unya ng sinosolve, ang puso, ang kaluluwa ng bawat isa sa atin. Kapag nagkaroon ng rest, ng peace,
ng joy, ng happiness, ng completion, ang ating mga kaluluwa, it will surface sa ating pang-araw-araw na mga buhay. Napakaganda. Pangatlo, ano ba ang kagandahan ng pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas? Kanina po, napag-aralan natin, receiving Christ as Savior completes life. Pangalawa, Christ enables one or us to face life. Hindi lamang yon. Pangatlo, Christ gives victory over sin. Kanina po napag-usapan natin, because of sin, this life is hard. Hindi lamang yung circumstances sa buhay ang mahirap. Nahihirapan din tayo sa mga ginagawa natin itself, ourselves. Hindi po ba? Ayaw naman natin magkasala, right? Ngunit nagkakasala po tayo at nahihirapan tayo doon. That is because of sin. Because of our fallen nature. Mula sa ating mga ninuno. Ngunit maraming salamat sa Panginoon because He gives us victory over sin. There is a big difference between the Christian life and world religions. Maraming relihiyon, especially sa panahon natin ngayon. Ngayon po, makikita natin ano ang pagkakaiba ng relihiyon sa relasyon kay Jesus. Christianity is not a religion of works or a set of ethics set forth by a sinful, finite man now dead. Magbibigay po ako ng example. Si Muhammad, na founder ng Islam, patay na at hanggang ngayon nabubulok ang bangkay. Si Buddha, si Confucius, lahat ng mga naging religious leaders or founders on this world, mga nangamatay and they are dead. And Jesus Christ, the founder of Christianity, He lives forever and ever. Ang laki ng pagkakaiba, di po ba? Hindi lamang yon. Christianity is a life na hindi katulad sa iba na mga do's and don'ts. Na kapag hindi mo nagawa, tapos ka na. Ang Christianity po hindi. It is a life, buhay. Isa siyang klase ng buhay lived in a vital relationship with a living God and Savior. Ang sabi ng relihiyon, do, but gives no power to do. Ang dami nilang ipinagagawa, hindi naman sila nagbibigay ng capacity for us na magawa. Yung pinapagawa ng relihiyon. Pero ang Christianity po, it says live. And Christianity, Jesus Christ, the God of Christianity, He imparts the life. Kapag sinabi ng Panginoon, live, mabuhay kayo, magbibigay siya ng buhay. Ang relihiyon, pag sinabing live, mabuhay kayo, gawin nyo lahat ng kailangan nyo gawin para mabuhay kayo. That's religion. Ang Christianity po, hindi. Tinutulungan tayo ng ating Diyos na nagbibigay ng buhay. Christianity not only sets forth the highest standards and inspires the most worthy and lofty goals for life. Hindi lamang siya nagsaset ng high standards, but the living Christ also gives the necessary help in attaining these goals. Kapag merong iniutos ang ating Panginoon, hindi niya tayo iniiwang mag-isa. Tinutulungan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. No man by himself or with the aid of religion can change his heart and overcome the sin that is damning his soul and robbing him of abundant life. But in Christ, and in Christ alone, he can have victory and life because Christ saves from sin. Kaya niya magligtas mula sa kasalanan. Siya ang magliligtas sa atin. Tutulungan tayo ng ating Panginoon. At makikita natin yan sa Galatians 2:20. Yan ang sinabi mismo ni Paul. I am crucified with Christ. Therefore, it is no longer I who lives, but Christ now lives in me. And this life that I now live in faith, no? I live through Him. Mula na iligtas ni Kristo si Pablo mula sa kanyang pagkakasala, si Kristo na ang nabuhay kay Pablo. Tinulungan niya si Pablo upang makapamuhay ng tama sa harap ng ating Panginoon. Yun ang kahalaga ng pagtanggap sa ating Panginoon. He gives victory over sin. At panghuli po, sa ating pag-aaral, ang sabi natin muli, receiving Christ as Savior completes life. Pangalawa, Christ enables one to face life. Pangatlo,
Christ gives victory over sin. Panghuli, napakaganda. Mahalagang tanggapin si Jesus bilang Savior because Christ gives eternal life. Si Jesucristo lamang po ang mayroong kakanyahang magbigay ng buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang, walang ibang makakapagpangako. At hindi lamang yon, mangangako man, hindi pa rin nila magagawang magbigay ng eternal life. Si Jesus Christ pa rin. Siya lamang, mga kapatid. There are not many ways to eternal life and heaven. Only one, through the Lord Jesus Christ. Ano po ang sinabi sa John 14:6? Ano sinabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. That is absolute. Hindi sinabi ng Lord, no one comes to the Father except through me and this person and that person and this person. Wala. Isa lang. Jesus Christ alone. Sola Christus. In Christ alone. Isa lamang po ang daan patungong buhay or eternal life or heaven. That is the Lord Jesus Christ. Hindi ako ang nagsabi, ang Biblia ang nagsabi, si Jesus Christ ang nagsabi. And that is no more, no less, that is absolute. Jesus Christ alone. Some say, we are all trying to get there or to get to the same place. And it really doesn't matter how, as long as we are sincere or do the best we can. Ang sabi nila, ang example nila, kung lahat po tayo pupunta ng Quiapo, manggagaling ka ng Pasig, manggagaling ka ng Makati, pero Quiapo rin naman po ang pupuntahan natin. Hindi po yun ang sinasabi sa Biblia. Kung pupunta ka ng Quiapo, of course, kahit sang Lupalop ka manggaling at Quiapo ang punta mo, Quiapo pa rin ang punta mo. Ang langit po, hindi. Malayong malayo ang Quiapo sa langit. Ang pinag-uusapan po natin, langit. Langit. At ang sabi ng Panginoon, siya lamang ang daan patungong langit. Siya lamang ang daan patungong buhay na walang hanggan. So Christ gives eternal life. Idadagdag ko po, John 3:16, ang pinakapuso ng Biblia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but will have everlasting life. Isang pangalan lamang binabanggit, pangalan ni Jesus Christ. Wala nang iba pa. So matapos ang 4 na puntos na ito kung bakit mahalaga na tumanggap sa ating Panginoon, the proper question is not, why should I be a Christian? Kapag narinig yan ng tao at naunawaan niya, hindi na niya itatanong, bakit kinakailangan ko pa maging Kristiyano? Ang magiging tanong na niya matapos niyang marinig ang 4 na puntos na pinag-aralan natin, marinig at maunawaan, how can I resist being a Christian? Ngayong nalaman ko na Christ as Savior will complete my life, that Christ will enable me to face life, that Christ will give me victory over sin, that Christ gives eternal life. How can I resist accepting the Lord Jesus Christ as my Savior? So nawa po, naging malinaw para sa lahat ang ating maiksing pag-aaral patungkol po sa unang parte ng ating pag-aaral sa Dynamic Christian Living. Hanggang sa muli po, God bless.